Sa pag-usad pa rin ng kampanya ng pamahalaan kontra korupsyon at panaguti ng mga sangkot sa flood control scandal, humahaba pa ang listahan ng mga kakasuhan habang ang ilan nahainan na ng arrest warrant. Ilan sa mga ito hawak na ngayon ng mga otoridad habang ang ilang akusado na nasa labas ng Pilipinas nakikipag-ugnayan na raw sa embahada para voluntaryo ring sumuko. Si Criza Lopez para sa balita. Nakipag-ugnayan na sa embahada ng Pilipinas at 3 pang akusado na nasa ibang bansa at nagpahayag na uuwi sila sa Pilipinas. Ayon kay National Bureau of Investigation Lito Magno, nagmula ang impormasyong ito sa Department of Interior and Local Government o DILG. Kahapon, ibinahagi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may ilang sangkot sa anomalya ang nakalabas na ng Pilipinas. Isa na roon si Aderma Angeli Arcazar na pinaghihinalaang nasa New Zealand, Cesar X. Benaventura na pinaniniwalaang nasa New York at si Montrexis Tamayo na umano'y nasa Jordan. Samantala patuloy ang pagbabantay ng NBI sa galaw ni Ko. Mula sa huling impormasyon ng DILG na ito'y nasa Japan, nitong Martes muling nag-upload ng video confession si Ko sa kanyang social media. Sa naturang video, inaakusahan niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pag-i-insert ng 1 bilyong piso sa National Expenditure Program para sa 2026. Sinabihan pa umano siya ni Pangulong Marcos na huwag siyang mangialam sa mga insertion ng Pangulo. Ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Nadawit din ang pangalan ng anak ni Pangulong Marcos na si House Majority Floor Leader Sandro Marcos na mayroon ding umanong insertion. Ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Subalit mariin itong pinasinungalingan ni Sandro. Pinaalalahanan niya ang publiko na walang kredibilidad si Ko na may interes na guluhin ang gobyerno sa pamamagitan ng pagkakalat ng kasinungalingan at siyang may sala sa issue ng korupsyon. Anya ni Marcos, target ni Ko na pabagsakin ng administrasyon nang sa gayon ay maabsweldo siya sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Iginiit din ni Sandro ang pagkakatanggal sa pwesto ni Ko bilang chairman ng House Appropriation dahil sa pagkakadiskubre ng mga mambabatas ng kanyang walang habas na pangungurakot sa pondo sa flood control projects. Para sa Zero TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.